pala akong sound. Dali. Hello. O, meron na ba tayong sounds? Sound check. Sa tingin ko may sounds na tayo. Bigyan mo ko siya. Kok muna. Sabi ng doktor ko, may sugar itong Coke Zero. Sabi ko naman, wala. Kaya pinalitan kong doktor ko. Grace Line, magandang gabi. Grace Line, magandang gabi. Medyo maganda sounds natin ngayon. So, patugtugin muna natin. Ang ating pag-usapan po si Governor. Medyo maganda sounds natin ngayon. Si Governor Daniel Fernando po. Kasi sa 5 taon na naging gobernador si Daniel Fernando, swak doon sa gitna na yon na mayroong mga flood control na binadget ng national government sa Bulacan. Akalain ba nakalusot ang lahat, pati yung mga ghost project? Kagaya na sa Pandi Bulacan na kinakasulaban niya yung kay Bong Revilla. Akalain mo ba nakalusot? So, ibig sabihin po, pinalusot ba ni... Dalawang bagay lang yan, Governor Fernando. Pinalusot mo o binulsa mo yung confidential fund na 200 million kada taon. Grabe ka naman talaga, ha? Daniel. Ha? Yung star ng Scorpionites na nagbati pa. Waiting. Di ba? Nagbati pa siya doon? Oo, Seksena. Seksena? Grabe, habang nagsisix yung iba na naninilip siya. Playing at parang si Tom Hanks. Peeping Tom. So ngayon, unfair ang bayan. Unfair itong lahat. Bakit naman si Daniel Fernando ay hindi nausisa? 1 billion ang kanyang confidential fund. Tapos 1 billion nakalusot pa ang flood control projects na hindi ginawa o substandard ginawa sa Bulacan. Ang SISTI, lagi pa silang iniimbita, yung Office of the Governor, laging iniimbita kung may bidding. Ano ba nangyari, Governor? Nakaraan, binugbog mo, muntik mo na bugbog, anak ni Bongbong Marcos. Hindi pala niya anak yun. Si Bini, parang kamukha ni Martin Romualdez. So, ano ba nangyari dito sa ating magiting na Matso? Matso na gobernador pero walang asawa. Bakit kaya? Kaya nga, ang advice ko sa inyo, sa ikauunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Malibog ka eh. Kaya ang pera na confidential fund na 200 million ay hindi nagamit para lamang mahuli yung mga tarantado na kataga DPWH at sila ni Bong Revilla mahuli, sila ni Jinggoy mahuhuli, sila Joel Villanueva mahuhuli na nangangatkong sa flood control project sa Bulacan. Para sana naiwasan ang tinatawag na project sa Pandi Bulacan na 100% completed, kung titignan mo pero walang isa, kahit isang pako, walang nagawa. O bago natin papatuloy, ay i-play muna natin itong ating music. Galit na galit po yung mga grupo ng DDS na dumidepensa kay Sara. Bakit ganito? Si Sara humaharap sa kaso. Kinasuhan dahil sa confidential fund na 612 million lamang. Yan. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Dario Arellano, magandang gabi. Helen Baguio. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi
ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, i-play natin din ito. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siyang nariyan. Magandang gabi. Paki-like, paki-share para makontra ko ang tinatag na shadow banning. Sinishadow ban ko kasi ako ng mga grupo ng makakaliwa, makapink, makadilaw, at mga makamarcos. Galit sila sa akin kasi sinishadow ban nila ako. Kaya ang pagpunta sa shadow ban, kayo mga natitira na loyal sa akin, paki-like lang po at paki-share. Para sa masa, totok kasing tirador. Totok kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totok kasing tirador. Totok kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat Tekla, piso, good evening. bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totok kasing tirador. Totok kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totok kasing tirador. Totok kasing Romel Bingso, thank you, gabi. hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totok kasing tirador. Totok kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totok kasing tirador. Totok kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang Okay. So, ngayon, pag-usapan natin. Bago tayo pumunta kay Governor Daniel Fernando, pag-usapan natin yung kanya pong confidential fund na 1 billion. Punta muna tayo sa update sa trial ni Sara Duterte. Unfair, no? Humaharap sa trial si Sara, si Governor Governor Fernando ay hindi. Lusot si Governor Daniel Fernando. Grabe. Kada taon 200 million. O asan ang kuan mo, ang pruweba mo na ano na lang resulta
Resulta na lang ng mga proyekto mo sa in-confidential fund. Ha? Ano ba yung napaban mo si Mr. Orlan Mauricio sa provincial capital? Yan bang ano mo? Yan bang resulta ng iyong trabaho? Yung napabugbog mo na muntik na mabugbog yung anak ni BBM sa highway? Yan ba ay isa sa mga ano mo, hindi mo nga pala alam? Ibig sabihin, hindi mo ginagamit ang confidential fund mo para malaman mo yung impormasyon. Hindi mo nga alam pala nang sakay sa SUV na yun, ang driver ay mismo anak ni BBM. Tapos muntik pabugbugin ng mga tauhan mo. So, ito naman, hindi mo pa alam pala marami nang nagnanakaw dyan sa Kapitolyo. Hindi mo pala alam na pati ikaw nagnanakaw. Grabe naman, oh. Anong gamit ngayon na siya ng ano mo, confidential fund? O ngayon, sa panahon 2022, ladies and gentlemen, 2019 po siya naging gobernador. Sa kada taon may 200 million siya. 2019, 200. 2020, 200. 2021, 200. 600. 2022, 200. 2023, 200. 2024, 200. 1.2 billion. Adi, pito eh. 1.4 billion. Hanggang ngayon po, may 2 billion ka sa 2026. Grabe. Tapos, binabalaan lang kita, Gob. Marami na po ako naipon na ebidensya sa iyo. Mga lupa mo, mga bahay mo, inaantay ko na lang po. Bago ko po isasampa sa ombudsman, isisiwalat ko rito. Grabe. Grabe pinundar niya. Itong napakakurap. Ginamit mo yung pagkasikatan mo bilang artista para magiging una, naging gobernador ka, naging konsyel pa ata ito, konsyel. O, naging gobernador, bukal ka, tapos naging vice gob. Slowly. Yan dati silang tawag dyan ay slow rock. Slow rock, mabagal lang. Mabawal ang pagdakaw. Grabe ka. Matindi ka. Naipon ko na po, ina-announce ko na, ladies and gentlemen, marami na po ako naipon sa iyo. Kaya, yung naipon ko sa iyo, sa tingin ko doon napunta yung 1 billion 1.4 billion. So, ang nakakasakit dito ay may 1.4 billion ka pala na confidential fund para ma-discover mo ang mga corruption dyan sa flood control na ginagawa ng DPWH ay para mahuli mo sana si Bong Revilla, mahuli mo si Joel Villanueva, mahuli mo si Jingo Estrada, hindi mo malang ginagawa. Kaya pala hindi nahuli. Sorena Jabalia, Assalamualaikum. Ay nako. Ito po ang problema natin sa ating bayan. Ito, malalaman natin, pakinggan natin po yung interview ni Ted Filon laban sa kanya. Okay, i-play natin ang interview ni Ted Filon sa kanya. Grabe, hindi pa siya makaintindi, hindi siya makasagot. Hinanapan, sabi niya, may project din siya 900 million pero sa Bulacan daw na proyekto. Nang tinanong-tanong sa hanggang soli, sabi, wala po kasi kung hawak na datos. Ay, nako. Nako. Kaya ang kanta, kung maibabalik ko lang. Hindi kayang ibalik. Nako, paano to? Nagpundar naman maraming... Sa budget po na 9 billion, ilan po doon yung nasa flood control po ninyo ngayon? Ilang bahagi po, magkano? Ano pa? Hello. Opo. Hindi ako nasagot. Ano po? Return about. Banggit po ninyo yung 900 million na budget sa inyong flood control. Anong taon po yun, Mayor? Governor? 900 million daw ko, budget sa ko na sa probinsya. Hiwalay pa yung project at 41.3 billion galing sa national. Opo,
last year po, I think that last year and this year. Ano po? Last Last year year. and this year. Last year and this year. 25 and 2026. Opo, opo. Opo. So this year po, meron pa rin po kayong budget sa flood control. Wala po kami flood control. Wala. Hindi po kami nagpa-flood Ipinago ang sagot. Aw. Ano ba yun? Nako. Natataranta na. Wala. Wala. Nung bang 2022 governor na kayo? Opo. 20. Opo, opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito? Ano po yan, national? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po pambansang budget, Governor. Opo, 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 opo. Sa amin po kasi, alam po yung sa project namin, sa infra po talaga is 900 to 1 Hindi. Yun na nga po nasabi yan. Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. Ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ano po, ikaw yung kumbaga, ikaw yung pinuno ng lalawigan, di ho ba Opo, opo. kahit pa paano dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawin proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Opo, opo. So Governor, Opo. ang probinsya po ng Bulacan, magkano po ang inyong budget? Budget po lamang ito ninyo para po sa infrastructure o mga flood control projects po. Sa inyo pong term, nakakamagkano na po kayo? Ngayon pong taon, magkano? Last year, magkano ang yung first term po ninyo? Do you remember? Wala po akong blatus pong hawak. Nasa po natin yung engineering office. Pero, estimate po ninyo, kung estimate. po yan, Estimate. may mga project po tayo. Opo. Mga estimate po ninyo, mga May magkano po? project po tayo. Siguro less than mga 900 po. 900 million lang. Opo, 900 po, mga gano'n. 900 million. Opo, 900 Opo, million. opo. Okay. Kung Bulacan po ito, Opo, yes sir, of course. Kasi Bulacan pong ating pinag-uusapan Governor, Opo. Governor, ngayon pong taon o even last year, do you remember magkano po ang naging alokasyon sa inyo ng National Tax Allotment? Wala pong hawak na datos dito sa Treasurer's Office po natin. Pero, Hindi mo wala nasagot. pong hawak Maayos. dito. Opo, pero hindi hindi niyo ba natatandaan kung magkano ito? More or less po kasi palagay ko madali matandaan yan taon-taon Halimbawa po, noong 2021, ang inyo pong tinanggap ay 5.09 billion, no? Sabi ng DBM. Taon-taon po magkano tinatanggap niyong budget from NTA? Ang total budget po namin ngayon po ay mga 9 to 10 9 to 10 billion. 9 billion. Yan hong budget Opo, na yan. lahat po yan. Opo. Yan ho bang 9 to 10 billion, ito yung NTA lang, meaning binibigay po ng national government bilang bahagi ng tax po? Hindi po, lahat na po ito. Lahat lahat na. na po. Okay, sige. So sa Opo, budget po, the whole budget ng probinsya is lahat po yan. thank you. Mga 90. Salamat. Sa budget po na 9 billion, ilan po doon yung nasa flood control po ninyo ngayon? Ilang bahagi po, magkano? Wala. Ano pa? Hello? Opo. Nabanggit po ninyo yung 900 million na budget sa inyong flood control. Anong taon po yun, Mayor? Governor? Opo, last year po, I think that last year and this Ang year. layo ng sagot mo Last year and this year. Opo. So this year po, meron pa rin po kayong budget sa flood control. Wala po kami flood control. Wala. Hindi po kami nagpa-flood control. Wala. Wala po kami flood control. Okay, ganito po. Governor, Sa mga kalsada lang po kami. At pag kalsada. ginagawa po namin, meron po kami mga irrigation sa gilid. Mga drainage po. sa drainage ginagawa. So, din po. Opo, pag gumagawa po kami ng kalsada. Sige po. Meron So Governor, alam niyo ho ba na magmula po, nung bang 2022 Governor na kayo? Opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito?
Ano po yan, national? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, pambansang budget, Governor. Opo. Alam niyo po yun? I will take the datos po. Wala po kasi akong datos na hawak-hawak. Hindi. Pero sa totoo lang, opo, we have so many projects to do. Kasi po, kami po kasi, ang project po namin, yung mga kalsada, nakikita po namin, yung nakita namin talagang lumulubog na, nag-request ng mga kapitan, taasan na kalsada, Opo. yata sa naman po ang kalsada. Mga buildings po ng mga multipurpose, yan po yung mga Yes, sir. project namin. Opo. Naunawaan po namin. Yan po sinasabi niyo kanina pa. Opo. Sige po. Opo. Tapos Gov. yung mga Opo. Gov, ganito ha, para ho tayo malinaw. Gov. Okay. Kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, pambansang budget, para alam niyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po yung inyong problema sa baha, ito ho mga flood control projects? Well, totoo lang po. Yung mga project ng mga ng DPWH, hindi naman po kasi namin nakikipag-coordinate sa amin. Kaya nga po nung nakaraan, hindi po ba nagkaroon ng problema. Kaya nga po, hindi naman dapat magawa na ako ng executive order. Kaya gumawa ko ng executive order para naman sa amin yung mga project nila para makita namin. Hindi po ba? Opo. So ngayon, gumawa po ko ng executive order, nadadaan sila lahat para makita namin kung ano gagawin nila. Hindi po ba? Kaya may acceptance po kami ngayon para makita namin ano ba yung mga budget na gagawin nyo, anong budget na nangyayari sa inyo, anong project meron kayo. Po yun, ngayon. So, Ngayon, yung sa amin po kasi, alam po ba yung project namin, sa infra po talaga is 900 to 1 hindi. Yun na nga po nasabi yan. Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. Ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ano po, ikaw yung pinuno ng lalawigan, di ho ba kahit papaano dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawing proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check niyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po 41.3 billion ang pondo inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Opo. So, yan po yung saan. Actually, tika po, i-check ko muna po kasi wala po kasi hawak na datos po. I know. Hindi, ang akin pong tanong, kayo ho ba mismo, Governor, kayo ho mismo, inyo na ho bang nakita ang provision ng pambansang budget for the province of Bulacan mismo o hindi nyo ho tinitignan? Hindi po, dumadaan po kasi sa panalibigyan niya na boses. Ano po? Ngayon, bago dumadaan po sa panalibigyan ko po ngayon. Itin ako po ngayon. May tatanong ko sa kanila kung ano ba na-action ano ba nangyari kasi tatanungin po mga treasurer's office po and then the budget po natin. Yan po yan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay GAA. Anyway, ganito ha. Okay, for your information, sa GAA po hindi pa kasama dito yung ilang pang mga budget para po sa SIPAG at yung BIP no, na flood control din. Sa record po mismo ngayon ng Kongreso, pambansang budget, for 2022, 34 na proyekto, 2023, 108 projects, 2024, 160 projects, ngayon pong last year ay 114 projects. Ang total po nga niyan ay 41 billion. Ang tanong po namin dito, yung 41 billion na yan, hindi nyo ho na malayan man lamang yan bilang gobernador po na naipondo po sa inyo? Well, kung yan po yung nakapunto sa amin, mga project po yan wala po para sa amin. Ano po? Pero wala pong mga flood control po yan. Ito lang. Hindi po kami nag-ano ng flood control. Ang inano po namin, Kuya Ted, yung mga project. Governor, hindi niyo po budget ito. Ang sinasabi ko, alam ko na po yun, 900 million para po kayo sa mga drainage. Ang sinasabi ko po, Governor, dito ay national budget na nakalaan sa Bulacan. Hindi po sa inyo ito. Ang akin po katanungan lamang, kayo po bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, hindi niyo po namalayan, hindi niyo po nalaman na ang nailaan na pong pondo para sa inyong lalawigan sa nagdaang pong 4 na taon ay 41 billion na? I don't know, wala po akong knowledge about it. Tatanungin po natin, tinatanong ko po ang ating treasurer's office ng budget about it. Hindi nga po ito Bulacan budget gov. Opo, ang akin po hindi Wala, gano'n lang yan. Nagdaan na bubo. So hindi niyo alam. Opo. Paano nangyari, Governor, na hindi niyo po alam na nakapaglaan na po ng 41 billion ang national government para solusyonan ang inyong problema sa baha at di man lang niyo nalaman itong sinasabi na listahan ng napakaraming proyekto sa flood control? Hindi nga po nakapag-coordinate sa amin. Hindi po ba? Kaya nga po gumawa po ng executive order para malaman ko kung magkano yung budget na nakalaan para sa kanila. Hindi naman po ako dapat gumawa ng executive order. Yan po dapat ipaalam sa amin. Nakita na natin na very clear. Si Governor hindi niya alam na nangyayari sa probinsya niya. Ang problema po nito ay may 200 million siya kada taon na confidential fund para malaman niya ang lahat. Pero ibig sabihin, kung gano'n na hindi niya alam,
Ibig sabihin, hindi niya, binubulsa niya lang pala yung 200 billion kada taon. Grabe. Tapos may nag-tip, sino? Alex. Anong pangalan yun? Alex Baltasar. Ito po, ipakita ko sa inyo si Alex Baltasar. Kung gaano kaganda, ito po yun ang, dito napunta yung part ng confidential fund ni Gobernador. Ito po, oh. Kita po, ang ganda, oh. Ganda, bubsi. Oh. Siguro kinakabayo ni Gubdo, ah. Oh. Grabe, oh. Ang ganda ng chick ni ko, no? Ang ganda ng babae ni Gobernador. Anyway, pwede naman yan kasi wala ka namang asawa, eh. Asawahin mo na lang kaya to kaysa bibilhan mo pa ng Ford Territory. Sabi ni Slick Rick, binigyan pa ng Ford Territory. Nagtatrabaho ito, DJ ito, disc jockey sa FM radio station na ano ang FM radio station niya. Matindi, oh. So, anong radio station niya sa FM? Pakinggan ko nga to. Tuwing 10 p.m. 10 p.m. 92.3 FM. Okay, 92.3. Sige, pakinggan ko to. Ben Ricamador, ang ganda, oh. Binbinido, Requetillo, ang ganda ng chick ni, no, ni Gobernador. Ito lang Gobernador na walang asawa ata, eh. Sana, ano, sana all, Gob. Anak ng iweteng talaga, oh. Pero, ito lang masasabi ko. Si Gobernador Daniel Fernando po ay kada taon. Ito, may binabasa ko dito na sulat. Babasahin ko po yung sulat ni Silomar de la Per. Sabi niya, Bulacan has 1 billion confidential funds and yet still drowning. Mayroong 1 billion confidential funds pero nalulunod ang Bulacan. Where did the intelligence fund go? Saan pumunta ang mahigit 1 billion na intelligence fund? Gobernador? Siguro makakasagot niyan ay walang iba kundi si Alex Baltasar. Ay, hindi po makita? Sige, i-close up natin. Gawa natin ng diskarte na maklose up ito. Interesado si Ben Ricamador, Ang ganda ka naman, eh. Ganda, eh. Tingnan, ito, sandali lang to. Ipapalakihin ko. Ito, palaki ko ito. Ito. Ito siya. Ito yung chick ni Kwan, Ito sa malaking image. Ayan, makita nyo. Di ba maganda? Magandang ngipin. Magandang lips. Pero malaking bibig. Kaksaker ang dating. Okay. Marlon Reyes. Pero bakit tanga mga taga Bulacan? Banat po ito ng mga tapos sabi ni BC Biz, utang na utang si Bangag. Binubulsa lang naman ng mga trapolitiko. Ngayon, si Ben Ricamador, close up nga kasi hindi makikita. Ito, siguro makita mo na. So, si Benvenido Requetillo, Boss Toto, good evening. Sino pa? Si Slick Rick. Ayan, Slick Rick, kita na natin. Nice to meet you. DJ Alex. Saturday and Sunday, FM Radio. Anak ng tets.
Okay. Ano to, sobrang ganda. So ngayon, yan lang po ang ating yan ang Dueñas, so yan lang ang vlog natin ngayon patungkol lang po kay Alex Fernando. So pupunta na kayo, i-end ko na ito, pupunta na ako sa mga national issue.